Yo, yo, yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong TGIF mga idol. Alam nyo na, Friday na mga lods. At hapon na, charagis yan mga idol. Ano na nangyari? Lagi na tayong hinahapon ngayon mga tag-ulan, no? Pag tag-ulan kasi, medyo nagugulo eh. Nagugulo yung skid natin mga idol eh. Kaya medyo hapon tayo ngayon pero matindi mga loads, no? Maraming ngayon kasi 'di ba nagkaroon tayo ng PPI, mga idol, no? At syempre mag-update tayo dun mamaya at kung ano yung epekto nun, mga idol. At merong na-delay mga loads, 'di ba? Meron sanang meeting ngayon ang SEC ng August 14, 'di ba, para sa rules ng crypto pero na-delay. Maraming nagalit, maraming nabwisit mga idol pero meron silang hindi alam. Meron sikreto kung ba't na-delay yun mga idol at ayun yung malalaman natin. No, Lodi, no? So abang-abang lang dyan mga idol No, matindi ang mangyayari ngayon at ang mga news natin ngayon ay malupit mga Lodi. So kapit lang mga idol, mag-i-start na tayo. Pero bago ang lahat, like mga idol, subscribe, click the notification bells. And comment na rin kayo mga lods, no? So para mabasa natin mamayang gabi. Sana mapag-update tayo mamayang gabi. Pero pipilitin ko talaga mga lods. Medyo malupit lang ngayon tagulan. Busy tayo, no? Pero yan, matindi. So magi-start na muna tayo mga idol sa ating malupit na balita. Dito muna tayo. Ayan, ang ating PPI. Update muna tayo. July PPI polls 4.7 below expected. Ito, good news to mga idol, no? Goods prices drop while services edge higher. So, bakit to naging goods, mga Lodi? Etong nangyari ngayon sa ating PPI, mga idol, no? Kasi yung mga umaasa, no? Yung mga umaasa na magkakaroon ng rate hike, medyo nag-shutdown. Ito yung sinabi rito. Breaking news, after today's PPI announcement, all those pushing for rate hikes have been completely shut down, no? Dahil mukhang malabo-labo na magkaroon tayo ng rate hikes. No, mukhang nalalapit na tayo sa rate cut na inaasahan ni Daddy Trump. O inaasahan natin at gusto natin 'yun. Actual 0.0 flat month over month before expectation 0.2. Core also weaker than expected at 0.2%. Year-over-year slowed sharply from 5.5% to 4.7%. Sabi natin, gusto natin mas bumaba, di ba? Now, the market is starting to chant rate cuts na over fears of rate hikes. No? The paradigm of the golden age Trump is creating its stability amid tension. So, medyo good news yung nangyari sa ating PPI ngayon. No? Positive 'yan mga idol, no? Medyo kahit na nandito tayo sa verge ng downtrend, medyo positive mga idol, no? So ngayon, BTC tayo. Bitcoin natin 63.3. Okay, 63,300. Medyo nag-drop siya, mga idol ng 62,000. Kaya pala, doon pala 'yon. Doon pala yung medyo Makati kagabi. Yung 62,000 na yun mga idol, grabe. Pero kung titignan nyo dito mga idol, halos ngayon parang pareha sila ni XRP, no? Bitcoin 0.75, XRP naman 0.36 negative. Okay, so dati magkahiwalay sila eh. Positive si Bitcoin, negative si XRP. Tapos nangyari, nag-positive naman si XRP, nag-negative naman si Bitcoin. So ngayon medyo nagkakaroon sila ng habol. Nagpapantay na sila, kumbaga, mga idol, no? So hintayin natin kung ano yung mga magiging resulta nito. Okay? So balik tayo dito. Dito tayo sa ating eto na 'yon mga loads, no? Nagalit maraming actually hindi lang siya, marami pang ibang mga posts na talagang naglabas sila ng sama ng loob nila dahil na-delay na nga yung Clarity Act. Tapos etong rules na gagawin ng SEC dinelay din. Ano bang ibig sabihin nun? Puro lang delay. Pati yung pag-suspend ng klase ng mayor namin, delay din. Charagis yan. Panghapon lang yung walang pasok. Kanina.
Ang daming nag-iyakan, eh, laging kawawa yung mga ano, pang-umaga dito sa amin mga lodi, 'no? Imagine lagi na lang gano'n, nagagalit yung mga estudyante. Ang pinagtataka ko, hindi magko-comment lang ako do'n dito sa ano namin, sa aming, announcement ng, suspension ng class, yung mayor, 'di ba 'pag mayor dapat dun siya nagiging ano, nagiging active kasi nga yung mga project niya sa ganitong lugar, yung mga ibang tao di naman nararamdaman yun, 'di ba? May project ako dito sa barangay ganito, yung mga taga ibang barangay so hindi naman niya nararamdaman yun, 'di ba? Makadalaw man yung, mayor sa kanilang lugar, once in a blue moon, 'di ba? Parang gano'n sa laki nitong, ano, sa laki ng lugar namin 'no, ng city namin, 'di ba? Pero yung announcement mga idol dun kasi buong Caloocan yun, Sinabi ko na rin, 'no? Buong Caloocan yun, mga idol, So dapat kumbaga kung gusto mong maramdaman ka ng mga buong taga Caloocan, dun dapat hindi ka pumapalya dun. Okey sana kung ano, kung, hindi payo lang 'to, suggestion lang pala. Suggestion lang 'to, Kumbaga kapag, suspension ng klase mas mararamdaman yun lalo na ng mga mahihirap. Mga lods 'no, na, "Uy, ang galing ni ano, ni Mayor, ganito 'no, nakapag-announce agad siya. So, hindi na tayo nabasa, hindi na tayo nagbigay ng baon at kung ano-ano pa." 'Di ba? Pero yung babasahin mo pa yung mga estudyante, matatandaan nila yun sa tingin ko lang, 'no? Although hindi ko naman sinasabi na ano, pero na matatandaan nila yun, mga idol 'no, na ito 'no, pinahirapan ako nito nung tag-ulan, 'di ba? So, ayun lang. Dapat sa mga gano'n kahit man lang sa suspension ng klase, maging tama. Sabi nga nung napanood ko, na suspension nga ng klase hindi niyo ma-announce ng tama tapos gusto niyo pa mag-build ng rocket. Ang layo, 'no? Pero ayun yung napanood ko, sinabi ko lang, 'di ba? So, ayun mga idol. Eto na nga, marami na nga nagalit dito. Kasi na-delay na naman, canceled na naman mga lord. Sabi rito, first SEC tokenization innovation exemption gets delayed. Now, tomorrow's SEC crypto meeting is canceled because of scheduling conflicts. Meeting canceled, innovation delayed, clarity nowhere to be found. And they still have the balls to call the America the crypto capital of the world. Di ba? This is a joke. Do your effing job, sabi rito. Sige, paliwanag natin mga idol, ito nga na-delay, no? Para lang sa kaalaman ng lahat. Ito na yan, biglang kinansela ng SEC ang nakatakdang open meeting nito noong August 14, no? So ngayon yan sa atin, 2026 kung saan dapat imumungkahi ang regulasyon, no? Regulation crypto assets. Ito ay isang bagong set ng rules magpapahintulot sa mga crypto startup na mag-raise ng pera nang hindi dumadaan sa tradisyonal na securities registration. Sinabi nila na dahil ito sa unforeseen scheduling issue, ilang oras matapos i-delay ang 24 hours tokenization stock innovation exemption. Ang pagka-delay ng tokenization exemption ay ginawa para hindi maapektuhan ang Clarity Act negotiation sa Clarity Act. Maapektuhan ang negotiation sa Clarity Act upang malaking crypto bill sa Senate na nagtakda kung paano i-regulate ang digital asset, nagbibigay ng mas malinaw na papel sa CFTC at sa SEC, yun nga yun, pinakamalupit yun. At may mga exemption para sa fundraising, no? Dala ko. Ayun. Sa ilalim ng SEC, Chair Paul Atkins, may crypto-friendly and ang direksyon ng ahensya, no? May mga planong safe harbors at exemptions. Pero ang sunod-sunod na delay ay nagpapakita na may tensyon pa rin sa pagitan ng mabilis na rulemaking ng SEC at ng proseso sa Kongreso. Pati na rin ang pagtutol ng ilang grupo sa Wall Street na mas gusto ang normal na rulemaking kaysa sa mabilis na exemption. Sa madaling salita, inaasahan ng crypto community ang malaking hakbang mula sa SEC ngayong araw. Pero kinansila ito at naantala ang tokenized stock plan para protektahan ang Clarity Act, mga idol. No? So grabe, sino bang hindi mainis dun?
'Di ba? Sabi nga natin nung nakaraan madelay lang yung Clarity Act, magpapa-meeting si Chair Paul Atkins para gumawa sila ng sarili nilang rules. So ngayon, nangyari na nga, na-delay and then nagbigay ng date si Chairman Paul Atkins. And then na-delay din, anak ng kamoting agaw naman yan. Ano nangyari dito? Mga idol, no? So ito, bibigyan natin ng sense kung bakit dinelay ito. Siyempre, kasi hindi naman magbibigay ng date yan tapos bigla na lang kakansilahin. Siguro may reason yan. Ano yung reason? Ayun yung hahanapin natin. Bad ba yung reason? O good ba yung reason kung bakit siya dinelay? Sabi dito mga Lodi, SEC meeting canceled when White House meeting has been set. Makes perfect sense to me. The pressure is on the senators just as I expected. I think see some major progress and news soon. So parang sinasabi dito, biglang na-cancel yung kay Paul Atkins at biglang nagkaroon ng date ng set ng meeting sa White House. So parang siguro sinabi ng White House, bago ka mag-decide, pag-usapan muna natin. Okay? No? At mas maganda tong naisip ko. Parang ganyan, hindi natin alam Kasi nga sabi dito mga idol, the SEC has just canceled the meeting on cryptocurrency scheduled for tomorrow and there's more. It's also delaying its decision on the regulatory exemption for tokenized stock. This is important. Tokenization of stocks is one of the big narratives that Wall Street and crypto market are closely following. Now, any delay on the part of the SEC adds more uncertainty about the regulatory timeline. Change of plans, internal review, simple administrative delay. It's not clear, sabi dito, but the market is going to be watching every move on the SEC. Regulation, crypto tokenized coming days could be the key. So parang ang sa akin dito mga idol, na dinelay yung sa kay Paul Atkins dahil may mas importanteng dapat munang mapag-usapan na bago sila gumawa ng rules at nag-set ang White House ng meeting, 'di ba? Kasi hindi naman basta-basta i-delay 'yun mga idol kasi sinet na ng SEC chairman 'yun Ano 'yun, ganun ba 'yun? Hindi ka na pagkakatiwalaan sa susunod pagka ganun kung nagka-cancel ka bigla-bigla pag trip mo lang. So, ang nangyari mukhang nga magmi-meeting muna lahat, no? Hindi lang sa SEC at CFTC. Gusto makialam ng White House dito, mga idol. Pero hindi natin alam kung positive o negative yun. 'Di ba? Kung pang negative yun. Pero sabi dito mga idol, no? Sa CFTC naman to, CFTC set to hold a major crypto regulation meeting on August 20 na. So, August 14 dapat ngayon. So, magiging August 20. So sa Thursday sa atin, no? Sa Thursday sa atin, the CFTC New Innovation Advisory Committee is officially meeting in Washington. So ito na 'yon, yung sinet ng ating White House with crypto regulation taking center stage. Federal crypto market structure, regulatory uncertainty and overlapping jurisdictions, modernizing existing crypto rules, how regulators can support upcoming congressional legislation, building a long-term US framework for digital assets. The CFTC will stream the meeting live. Oh my God, live pa to. I-stream mga idol. 'Di ba? So, para sa akin na-delay lang ng konti ng 6 days. Pero, mukhang mas maganda yung mangyayari. Mga Lodi, ayun yung sa akin maraming nainis mga idol Sabi nga natin, marami nagalit. No, pero na-delay lang ng 6 na araw, pero sa tingin natin mas maganda yung mangyayari doon. Mas solid kumbaga. No, doon ako naniniwala mga kayo mga idol. No, wala tayong magagawa ganoon talaga. Yan, kape tayo mga lods, no. Medyo malamig na? So, gravities mga idol, matindi to. Ako, kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nandito na tayo nasa bottom na tayo. Maraming mangyayaring ganito. Marami pang mga bagay na pwedeng medyo magpalalim pa, no? O magpa-stay sa atin sa baba, mga loads, no? Which is dapat natin tong sinasamantala for me. No? Samantalain natin na makapag bodega tayo o kung gusto nyong pumosisyon bago lumipad, nasa inyo yan.
mga idol, no? So ako, goods ako dito sa mga mangyayari na to. As long na kasi hindi naman tayo pang short term, alam niyo naman 'yan, pang long term tayo. So as long na nakakapagbodega tayo, mas goods tayo mga idol, 'di ba? So ayan, medyo matindi to. At eto pa nga yung isa kung magkakaroon na tayo ng midterm kasi malapit na ang midterm election sa kanila. Republicans now have over 50% odds of winning the Senate in the midterm election on Calci. Kumbaga, dahil nga dahil nga mga idol, medyo ang galing ng ang galing ng strategy ni Trump, dinidelay niya yung Clarity Act tapos binibintang niya sa mga Democrats. So, nagagalit yung mga tao sa Democrats. Kaya tumaas no yung percent ng winning ng Republican sa midterm election. That means kasi once na mangyaring maraming Republican ang nanalo sa midterm election, that means continued support for the Clarity Act, pro-crypto policy pa rin yan, a Bitcoin strategic reserve, no? US to buy over 1 million Bitcoin. Yung sinabi niya nito, 2 more year of pro-crypto BTC policy in America. Very bullish. Ayun yung sinabi dito, no? So, kumpiyansa sila na medyo lalamang ang Republicans sa candidate na mananalo sa midterm election. No? Nagpo-post pa nga sila ng ganito, enemy of the Clarity Act. Grabe. Ito daw yung mga enemy of the Clarity Act, kasama yung mga organization, no? Kita niyo yan? 'Di ba? Hindi lang mga tao. Ito daw yung mga yon. So, ito yung Democrats yan. Pag D, tama ba? Ito Republican, ganun ba yun? Republican ba pag R? Di ko alam mga idol. O kung ano man yun nandyan, di ko alam yan Oh, andito pa si Idol. Si Commissioner Gordon nandito. Si James Gordon. Ito Clarity Act enemies names are in. Look hard at these names that you may have supported. Stop supporting them immediately. Who is missing from this list? So marami pa ata, kasama pa ata yung mga company dyan o organization. So nananawagan na sila na wag suportahan ang mga kumukontra sa Clarity Act, mga idol. Grabe, no? Ganun katindi. So, sa tingin nyo ba naging strategy talaga ni Trump na i-delay ang Clarity Act para ibintang sa Democrats, mga idol? Para maging lamang ang Republican. So, ang mangyayari nito, pagdating ng September 15, 'di ba? Lahat ng mga Republican, mga lodi, boboto lahat 'yan sa Clarity Act. Tapos lahat ng mga hindi boboto sa Clarity Act, mga lodi, parang may banta na sila sa kanilang sa kanilang kandidatura. Once na hindi ka bumoto sa Clarity Act, hindi ka iboboto ng mga tao o ng mga US citizen para manalo sa midterm election. Ganun yung mangyayari. No, kaya nga sabi ng isang content creator na nabasa ko, sure win na. Sure na mapipirmahan o magkakaroon ng botohan o magkakaroon ng 60 votes sa September 15 at doon na lang malalaman kung sino yung mga hindi susuportahan sa midterm election. Ganun yun. Parang ganun yung sinasabi, mga idol, no? Parang nangyayari dito sa Pilipinas lang yan. Sinasabi ng iba, di ba? So, pag di ka sumuporta sa Clarity Act, hindi ka magkakaroon ng boto. Ganun lang. Tatandaan ka daw ng mga tao. Grabe. At ito isa pang good news to, lalong-lalo na sa Tether. No? Breaking, sabi dito mga idol, no? Maiba tayo. First time to. Tether passes its first ever audit with KPMG confirming reserves beat liabilities by $6.8 billion. No? The big four firms issued an unqualified opinion on Tether's 2025 financials, the cleanest result an auditor can give. Under the audit was completed under US GAAP and PCAOB standards, no? The same rules governing public company audits. KPMG physically counted and inspected
every individual gold bar Tether hold, lahat yan. Kinukumpiska nila, no? Physically. The full balance sheet was examined, covering the reserve backing $184 billion in USDT used by 650 million people. No, ayun yung lumabas sa audit nila. The opinion was issued with no reservations, exceptions, or kabits. Paano basahin dito? Tether calls it the largest first ever audit in history. 4 years after Tether was fined $41 million for misleading claims about its backing. So alam niyo naman na merong issue yung Tether pagdating sa mga audit, ayaw nila yan. Kaya nagkakaroon sila ng issue dati, maraming nagagalit dyan, mga loads, no? Kaya nga hindi tablado sila sa sa Mika eh. Alam niyo yan, di ba? Tablado sila sa Mika kasi ayaw nila magpa-audit. Hindi sila pumasa sa auditing, hindi ko alam kung anong issue, basta meron silang problema pagdating sa mga audit na yan. So ngayon, napatunayan nila nagkaroon ng first ever audit na ginawa sa Tether. At sabi nga dito mga idol, largest first ever audit in history. 'Di ba? So good news to pagdating sa Tether mga idol. Nako, yung mga Bitcoin Maxi, medyo happy sila diyan. Kasi pinagbibintangan yung Tether na nagpiprint sila ng stablecoin ng USDT para bumili ng Bitcoin para maapula yung pagbagsak. Kumbaga, nagpiprint lang sila out of nowhere para bumili daw ng Bitcoin. Ano lang yun, di umano yun mga lods, bintang yun sa kanila. Na nagpiprint sila out of nowhere ng stable coins and then bibili nila ng Bitcoin kasi kunyari babagsak na yung Bitcoin. Gagawin lang, magpiprint sila and bibili sila para hindi bumagsak ng rekta. Kumbaga kinokontrol nila, parang ganun. Ganun yung mga issue sa kanila dati. No? Kaya ayaw nila magpa-audit, lumabas pa yon. So, ngayon nagkaroon na sila ng patunay. Okay? So, happy na yung mga dyan. Ayan, no? Tapos, eto naman, ako nagalit na si Senator Moreno. Senator pala si Moreno. Akala ko mayor. Akala ko si Yorme yan. Hindi pala. Senator pala sa US. Ayan Breaking, Senator Moreno just warned the big banks are once again spreading false propaganda about Bitcoin. Sabi rito mga idol, no? He told Politico big banks are desperately lobbying to block the Clarity Act, no? Talagang ginagawa nila ng paraan. Kasi once na may pasa daw yan, sila ang mamumroblema. Malulugi ang mga bangko. Banking associations are asking members to call their senators and request changes. No, yung mga bata nilang mga senator, uy, anong gagawin mo? No, ang bata-bata kita, kailangan mag-aapang mo yan. They want to capitalize on the August recess to promote fear and uncertainty, no? The old guard is getting scared. The fight is real. So, dito na tayo magkakala. Siyempre, kung ikaw yung bata nila, hindi pwedeng di ako boboto dyan. Sir, pag di ako bumoto, wala ka ng batang senator, di ako mananalo. Pag di ako bumoto, sa Clarity Act, gusto mo ba yun? Di ako mananalo, wala ka ng bata-bata dito. Paano yan? Problema sila ngayon, mga idol, no? Anong mangyayari? So, sabi nga, if you can beat them, join them na lang yan. Kung ayaw mong makulong tulad nitong South Korean crypto CEO, South Korean crypto CEO gets 15 years in prison. Nako, bakit naman? Scammer ka siguro, sir. Si Jong Sang-ho, the head of crypto platform Delio, received a 15 years prison term in the first instance ruling from Seoul's Southern District Court over a roughly $180 million fraud scheme. Judge highlighted the seriousness of the offenses and noted he repeatedly tried to shift blame to other firms while dodging responsibility. Na mamasa ka pa, tinatry niya pang ipasa sa iba, mga idol. The case traces back to the platform June 2023 withdrawal freeze that left thousands of users locked out. So, sabi ko nga mga idol pag sa blockchain, nako, mahirapan kayo dyan kasi recorded lahat yan Traceable. Traceable lahat ng transaction, babalik at babalik yan kung saan nag-umpisa, matitrace nila yan. Kaya kung mag-i-scam ka dyan, nako, kailangan sobrang galing mo.
Gano'n lang 'yun. Pero kung hindi ka magaling, wag ka na, makukulong ka lang. Dati dati kasi yung mga batas pagdating sa mga online scam, online hack, mga ganyan mababa lang, eh. Ngayon wala na, mabigat na ngayon mga idol kasi alam nila na malaki na yung pera dito, eh. Hindi na basta-basta mga loads 'no. So medyo malaki na, buhay na 'yan mga loads kasi actually lahat ng mga online na, asset usually, kumbaga mataas yung porsiyento ng mga online asset ngayon lalo na sa mga panahon ng mga Gen Z, 'no? Gen Z ba o ano, millennials? Ano ba tayo? Ano ba tayo, boss? Millennials ba tayo? Millennials, 'no? Basta yung mga kasing edad ko. Yung mga kasing edad ko, mga lodi, mga 40 to 60. Hindi ko alam, eh, basta mga gano'n. Eh, mas prepare nila na nagtatago ng asset online, 'no? So ngayon dahil, na-adapt na yung blockchain, kaya usually mga naha-hack ng mga hacker na nai-scam nila sa mga tao, ano yun, lifetime ano nila yun, ano kumbaga, lifetime money nila yun. Kumbaga investment nila yun sa buong buhay nila. So, kaya once na ma-scam mo yun, makuha mo yun, tama lang na malaki at, mataas ang parusa pagdating sa'yo. Kasi parang sisisihin napanood niyo yung ano, tawag dito, The Beekeeper? Yung si ano, si Jason Statham, bakit niya pinagpapaslang yung mga scammer dun, 'di ba? Kasi ano yun, lifetime ano, investment na ng ano yun, nung, anong tawag dun, lifetime money na yun nung matanda na in-scam sa kanya, 'di ba? So anong ginawa ng matanda, 'di ba, ano siya, kinuha niya yung sarili niyang buhay. Eh, medyo close si ano dun, si Jason Statham dun, naiimbestigahan niya ngayon. So, pinaslang niya lahat, lahat. Gano'n dapat mga lodi kasi ano 'yun, eh, dahil nga inipon mo 'yun, tinabi mo 'yun para sa'yo, sa retirement mo, para sa mga apo mo, pamana mo, ta's i-scamin lang ng gano'n-gano'n, hindi ka nasaktan. Siyempre yung iba papasukin yung bahay mo, sasaksakin ka pa o ano mang gagawin sa'yo. Do'n hindi, eh. 'Pag na-scam ka sa gano'n matutulala ka na lang, bigla na lang nawala sa'yo yung ano mo, yung pera mo, yung ipon mo, 'di ba? So, dapat lang na malaki yung mga parusa pagdating sa mga ganyan. At ginawa na nila yon, tinaasan nila yung parusa diyan. So, tama lang 'yun, mga idol. So, eto naman, naku, Fidelity, grabe, sobrang bullish ng Fidelity sa Bitcoin, mga idol. Ayan, oh, 1 Bitcoin may be worth $1 billion by 2038. Grabe mga lodi, ilang taon lang 'yun simula ngayon. 2026 na ngayon, mga idol. 12 years from now, magiging $1 billion daw ang Bitcoin. Mga lodi, naniniwala ba kayo kay Fidelity? 12 years from now, ano na ako nun, 92? Hindi. Ano lang, 72 lang. Tanda ko na. Taragis yan. Oh, sobrang bullish yung ano, yung Fidelity. Mga lodi, no? At ito ang ating last, kasi wala tayo news sa XRP. Ito, may positive news tayo sa XRP XLM NH bar will be used to issue the Wyoming stablecoin, no? Gagamitin nila yung XRP Ledger, yung tama, Stellar, tapos gagamitin nila yung H bar para sa bridge blockchain to the state issued token. So dokumentado 'yan, sabi rito ni Smoke. Okay? So gagamitin yung XLM, XRP, and HBAR. So ayan sila. Silang tatlo. The three musketeers. Okay? So matindi. Maganda. Adoption yan mga idol. So wait lang ha. Check ko lang kung may ganap ba tayo ngayong weekend. Ngayong Friday, no? Core retail sales tayo. Medyo okay to. Medyo importante ng konti to mga lods. No? Gagalaw yung market. Kung scalper ka, pwede kang maka-score dito, no? Pati to 10 PM, 8:30 at 10 PM. Okay? Tapos malayo na ulit. August 20 na. Nako, ito yung meeting, no? FOMC minutes to. Meeting minutes. Ah, wala na eh. September na kasi yung susunod na ano natin eh, na FOMC eh. Ayan no, dito may dadaanan pa tayong PPI at CPI bago mag ano,
FOMC. Ayan, no? FOMC natin, September 17. Mga lods, matindi to. Pagkatapos pala ng ano to, ng botohan. Botohan ng ano, sa Clarity Act, September 15. Oh, tas September 17, ito na yung FOMC meeting natin. Grabe. Grabe mga lods, kapit lang mga idol, no? Dream, believe, survive, starstruck. Dream, believe, survive. Kailangan matindi yun mga lods, no? Kailangan nating mangarap, no? Maniwala at mabuhay. Endurance, mga lods, no? Kailangan natin yan. Perseverance. Tama ba? Tama na kung ano yung pinagsabi ko, So, ayan ayan ang ating balita ngayon. Huwag kayong malungkot kung sakaling na-delay kasi mukhang meron silang balak, no? Kaya na-delay na mas matindi, mga lodi. Pero sa tingin ko talaga, ano to lahat ng nangyayari ngayon, mga idol, merong plano si Trump para sa midterm election. Kailangan niyang may panalo yung Republican, lumamang siya. Once na mangyari na yun, lumamang na siya, doon na siguro siya papaubaya. Parang ganun. No, sige. Sakayin natin, tapos na, panalo na yung mga bataan ko. Okay, isipin na natin yung sa inyo ngayon. Kayo naman ang magiging happy. Ayan na yan, mga lods. No? So, ayan ayun ang balita natin, mga lods, matindi. So, kita-kits tayo mamayang gabi. Comment kayo dyan, mga lods. Babasahin natin mamayang gabi, okay? Kita-kits, maraming salamat sa mga nanood, mga lods. Huwag nyo kalimutang i-like, subscribe, comment ang ating video. Mga idol, check nyo yung mga link dyan, lalo na kung wala pa kayong crypto exchange. Andyan yung BitGet natin, mga lodi. No? So, kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, What's up, what's up? alright, mga idol. Yeah, sana. Ayun.